400 plus. Yan. 445 Mbps. 461. 460 Mbps. Saka yung upload naman, nasa 300 plus din. Grabing biyahe. So mga ka-IT, yan, muntik na ako mahulog. So andito tayo ngayon sa Boquerin na naman na area, no? Isa lang ito sa mga dead spot na area dito sa probinsya ng Capiz. So kung pansin nyo, yung aking damit naka-plastic kasi nabot tayo ng ulan sa biyahe. So dito medyo okay yung panahon. So andito tayo kasi mag-install tayo ng ating Starlink. Ayan ang ating Starlink. And so meron tayo ditong customer, no? Si Rain Casimero. Ito yung area kung makita nyo. Napakalayo nito mga ka-IT. So andito kami ngayon na tumigil muna pansamantala sa may dito ilog. Kasi hindi pa namin alam yung area. So medyo bukid na talaga to. Yan. Malayo na to sa bayan. Okay. So talagang dead spot yung area na to mga ka-IT. Alright, so abangan nyo yung ating installation, no, ng Starlink dito sa probinsya ng Capiz. So area ito ng Dumaraw. Alright, so tuloy tayo kasi andun para po yung destination natin. Andun pa yung bahay. So yan mga kasama natin. Medyo pagod na rin. Yan, no. So yan ang Starlink. Alright, let's go, let's go, let's go. Alright, dito na tayo. So mga ka-IT, actually nagkita na kami, no, ni Sir Rain Casimero. So ayun sila sa likod. Yan. So ngayon diretso kami sa area na pag-deployan natin na ang Starlink. So akala ko dito na, pero inantay pala muna nila kami. So dito tayo sa kabila. Alright, so medyo malayo pa yung ating biyahe. Okay, so ito na yung area. So yan pala yung bahay na paglalagyan natin ng ating Starlink. So yan pala si Sir Rain, yung nagre-repeat order lagi sa atin. Dito ba? Tama na sir, no? Tama na sir, mga boxes. Okay, so yan mga ka-IT. So maliwalas naman, yun nga lang, no? Boquerin talaga. So malalaman ito mamaya kung maganda nga ba yung ating nakuha dito. So nakatulog na yung kasama ni Sir Rain, no? So, meron silang bagong ladder pala na binili. So dito namin nilagay yung ating Starlink. Medyo maliwalas naman dito. Yan. So masusubukan na natin ang ating Starlink dito sa probinsya ng Capiz. Alright, so hindi pa natin nabubuksan tong ating Starlink. So dito na natin i-unbox sa area mga ka-IT. So on the spot na to. So mga ka-IT, first time pala ito, no, dito sa area na to, sa isa sa mga dead spot area dito sa Capiz, no, probinsya ng Capiz. So first time na magkaroon tayo dito ng Starlink dito sa area. So as of now, no,
Starlink Philippines. Okay. So, area router. Hindi tayo, cellphone mo tayo. Okay. Ibot anda. Ada. Karite mo. Ada. Gamay pero dako. Gamay pero dako. Ang dami. Yan, sino tumasaka sa babaw, sir? Prepare to hagwan. Ano man dun sa may signal. 4 kami na. Alright, so yun na pala si Sir, no? Yung may-ari nitong bahay. So, yan. So, temporarily, yung base ng ating Starlink, ilagay mo na doon. Yan. Okay, okay. Kakasundan lang sir ang pattern mo lang sir sa yagaha-gaha. Yan. Ito na yung ating Starlink. Ayun. So, ayos na ayos. So aton cable ta diri ko na pag yun tao. Ano dyan sa kaliso-liso dyan? Para maliso na sa automatic. Makita na sa karon sa satellite. Maliso na sa. Kaya ka lang kasi Kinay lang ah. hindi magtisoy yung panaog, matulog, pinalog, nadalog na sin. So yung wire natin doon. So andito pala yung ating router. Balanong dahil tiga. Isasaksak natin dito. Then titingnan natin sa taas, no? Yung ating Starlink disk. Yan, akit tayo dito. Okay. So, yun yung ating Starlink disk mga ka-IT, no? Titingnan natin, no? Kung mag-rotate siya. Yan. So, ayun na. Nag-rotate na siya. So, yan mga ka-IT, yung facing ng ating Starlink. Okay. So, ayos na. So, current status ng ating Starlink disk, no? Booting na mga ka-IT and searching. So, mamaya-maya i-set up natin, no? Okay lang. Okay, so yan na mga ka-IT. Online na yung ating Starlink at naka-receive na tayo ng mga chats. So, meron na tayong internet niya, no? So, yun, no? Wow, dami. Okay, so mukhang successful na yung ating installation dito. So, ito pala yung paligid natin dito, mga ka-IT, kung tingnan nyo. Ang dami tayong sinampay dito. So, medyo maliliwalas, pero okay rin din. So, good job, no? At nakakuha tayo ng internet sa ating Starlink. So, nag-offline siya. So, hindi pa ganun ka-stable. Searching pa rin. Alright, so wait na lang natin, no? Na mag-fully online siya, totally. And then, configure tayo. Okay, so mga ka-IT, subukan natin mag-speed test. Kung nasa ilang Mbps nga ba yung ating makakuha dito sa bukid ng Dumaraw, Capiz. Oops, wow! Mataas! Ayun, no? Umabot ng 139 Mbps. Wow! No more dead spot na itong area, mga ka-IT. Good job, good job. So, yan ang ating upload naman. Nasa 31 Mbps. So, yung latency, no? Napakababa. Which is goods na goods. So, subukan natin yung advanced speed test. So, yung advanced speed test naman from internet, mula sa internet, no? Papunta sa ating router. So, yan ang nakakuha. Wow, grabe. Ang ganda. Super duper. Ito naman yung ating cellphone na connected mismo sa router ng Starlink natin. O diba? Grabe. No more dead spot na talaga to. Yan naman ang ating speed test, no? Sa ating cellphone. Grabe, sobra-sobra na to. 400 plus. Yan. 445 Mbps. 461. 460 Mbps. Saka yung upload naman, nasa 300 plus din. So, not bad na mga ka-IT.
Okay na okay. So now mga ka-IT, no, sa mga nag-PM pala sa atin, nagtatanong kung paano daw ba i-actual bypass yung Starlink natin. Kasi sa previous video ko ay na-bypass ko na. So ngayon ay i-actual bypass natin, no, kung paano ba natin siya i-bypass. So meron tayo dito Microtech. Yan. Yung ating Microtech, of course, para to sa ating filtering. So sa ating filtering, no, para sa pag-block ng torrent downloads, pornography, of course, no, sa mga bandwidth natin. Meron tayo ditong anti-ISP detect, meron tayo ditong anti-hacking na naka-config. So ito yung ating gagamitin para sa pag-bypass ng ating Starlink. Okay, so gagawin natin, connect muna natin yung ating Ethernet adapter. So una-una dapat meron tayo nito kasi pag bypass natin yung ating Starlink, automatic dito na dumadalo yung ating Ethernet, and then i-connect natin dito sa ating Microtech, no, kung ano man yung router na gamit natin. Okay, so yung connection mga ka-IT, ito yung cable, no, from Starlink dish natin. So ilagay natin dito sa ating Ethernet adapter. Okay, so tingnan nyo yung ating mga direction dyan, no, ng ating connections. Okay, so ito lagay natin dito. Hop. Okay, so yan na siya. And then yung dulo naman ng cable ng ating Ethernet adapter, ito yung ating ilalagay sa ating router mismo. Dito na sa ating may Starlink router. So dito. Okay, so kunin ko lang. Okay, so yan na siya. Okay na, okay. So from this, once again, from this, papunta dito sa ating Ethernet adapter. And then yung Ethernet adapter natin, yun yung ating connect sa ating router. Okay, now dito tayo kukonek ng ating mga third party router dyan. So pinower up ko muna yung ating hex. Okay, then yung ating cable. So ilagay ko na dito yung ating Ethernet mula sa ating adapter. So kung pansin nyo, may ilaw na dito sa ating hex. So ibig sabihin, connected na tayo niya, no, sa ating Ethernet adapter na connected na rin sa ating Starlink router. So balik tayo sa ating app para i-bypass na natin. Dito pala tayo sa ating app ng Starlink. So pag nag-bypass tayo, punta tayo dyan sa settings. And then dito may dalawang option dito. Meron ditong router and meron ditong Starlink. Okay, so dito tayo sa router. And then scroll down natin. May makikita tayo dyan, no, na bypass mode. So ayan siya yung bypass mode. So click natin yan. And then slide lang natin to para ma-bypass na natin yung ating Starlink. Okay, so pag binaypass natin yan, automatic hindi na tayo makakonect sa kanyang Wi-Fi kasi madi-disable itong Wi-Fi ng ating router. Okay, so bypass natin. So meron ditong confirmation. So are you sure? To use Wi-Fi again, you will need physically access to the Starlink Wi-Fi router to perform a manual reset. Okay, so okay ko lang to. So pag ganyan mga ka-IT, ulitin nyo lang, no, kung sakaling nag-error. So try na natin ulit hanggang sa ma-bypass natin yung ating Starlink. Pero yung process ay ganun lang, no? Napakadali lang ng process na mag-bypass. Okay, so try natin ulit. So meron tayong something went wrong pa rin. Okay, so yun lang ang pag-bypass ng ating router. So mamaya itatry ko na lang ulit maya-maya hanggang sa ma-bypass natin. So mga ka-IT, tinry ko dito, no, na mag-bypass ulit.
So yan pa rin yung malabas. Pero mayroon na dito mga selections. Which features are most important to you? Okay. Ethernet ports. So ito ay binaypass ko na yan, pero lumabas pa rin yung something went wrong. Pero ito mayroong lumabas dito na parang survey. So sunbit na natin. So yun, na-disconnect na ako sa wifi ng ating Starlink. So ibig sabihin ay na-bypass ko na siya. Okay, so yan nga ang sabi ko, pag na-bypass din yung ating Starlink, ma-disable ang kanyang wifi kasi nga connected na tayo via LAN cable. So as of now, yung laptop natin, kinonect na natin yan sa ating USB to LAN. Ito ang ating USB to LAN ay connected dito sa ating hex. Yan, may internet na at meron na rin internet yung ating laptop. Alright, dito sa ating cellphone, disconnected na tayo sa wifi ng ating Starlink kasi na-bypass natin. Okay, so ganun lang kadali, no, sa mga nag-PM sa atin kung paano i-bypass yung ating Starlink router. So ito pala yung ating speed test dito sa ating laptop using wired connection mula sa ating Microtech Hex. Ayan siya. So saan ka pa niyan? Saan ka pa niyan, no? Dito sa bundok. Ayan. Ang ganda ng ating kuha dito. So 80, and then yung ating namang upload ay nasa 37, 38. Yan. Okay, so mga kaiti, tapos na tayo dito sa pag-install ng ating Starlink, no, dito sa area ng Dumaraw, Capiz, no. So isa sa mga dead spot na lugar lang dito sa province ng Capiz. So yan pala si Sir Rain, no, yung lagi nating sina-shoutout pag mayroong order sa atin. So maraming salamat sa kayo, Sir, no, sa pag-entrust sa atin ng installation ng kanyang Starlink. So sa mga nais pala dyan, no, sa mga karatig provinces ay pwede kayong mag-PM sa ating page, no, KIT Piso Wi-Fi. Kung kayo po ay may mga concern sa inyong mga Piso Wi-Fi, mga Starlink dyan, no, kung mayroon kayong mga pa-install ay pwede tayo. So contact lang kayo sa atin para sakali ay makabisita tayo sa inyong area. Ayan, so salamat and thank you na rin sa Sir. Sir, salamat, Sir. So see you mga KIT sa next nating video.